sa atin. So yun po. Ngayon, ako rin po kasi ang sharing ngayon. So ating patuloy na pag-aralan po ang Book of James sa Kabanata 3. Napakaganda po nito ngayon sa reminder po sa bawat isa sa atin ngayon, lalong-lalo na sa nangyayari sa atin sa house. Di ba? Alam naman natin ngayon ay merong nangyayari at nagaganap po na impeachment proceeding po sa ating Vice Presidente. Pero ito nga ay hindi natin alam na tuloy yung nangyayari na ano ba yung totoo at tunay. Itong ating pag-aaralan ngayon, lahat naman ng tao, kung wala po ito, ay hindi po talaga siya makakapagsalita. Kung ating makikita po ang pamagat po ng ating title sa ang salita ng Diyos. Ang title po dito sa first part ay ang dila. Ibig sabihin, dito, may reminder na po si James po dito. Sa NASB version po kasi, ang sabi kasi dito, sins of the tongue. Pero pagdating dito sa ASD lang, sa ND lang po ASD version, ang dila yung nakalagay na title. Pero dito sa NASB, medyo mabigat po, sins of the tongue. So, kanina tinitignan ko din yung first part ay, ang ibig sabihin doon sa first part po ay breedling. Ibig sabihin ng breedling ay control or pagpigil natin sa ating mga dila. So, ating basahin ngayon ang total hanggang verse 18 lang naman po ito. Ating pong utay-utayin sa during aking pagpapaliwanag po ng by verse. So, kung ating pong titignan, di ba po, ang ano po dito, yung ating pag-control sa dila. Paano ito? Kasi po itong dila natin ay nakakma sa ating pananampalataya. True faith is revealed by controlled speech and godly wisdom. Ibig sabihin po dito, ang tunay po na pananampalataya ay nahahayag po sa kontroladong pananalita po natin at makadiyos na karunungan. Ibig sabihin, itong dila natin ay dito po nagmumula yung ating pananalita at dapat ito ay kontrolado. Kung ating titignan po, di ba mga kapatid, sabi nga po, di ba tayo sa sitwasyon natin ngayon dito sa ating buhay, meron na po bang nangyari sa inyo na, sabi nga, may nabanggit po ba tayong salita at pagkatapos nating mabanggit sa ating kapatid man, kapatiran, kamag-anakan, kasamaan sa trabaho, ay bigla kang, may nabanggit ka, ay bigla kang nagsisi? Nangyari na ba sa atin yon? Ay ba? Di ba? Maaari pong mangyari sa atin yon. Hindi po tayo excuse. May nabanggit na tayo ng ganun. Ay, ba't ko ba sinabi yun? Sana hindi ko sinabi yun. Sana nanahimik na lang ako. Sana hindi ko na ito pinost. Ibig sabihin, pati pag-post pala natin, ay galing din po yan sa dila kung tutusin kapag binasa na po ng reader. So, ibig sabihin sa atin ngayon, ito po ngayon ang tinuturo ni James sa atin ngayon. Bakit ang dila ay talagang nakakatakot? Bakit? Sabi nga po, it's a one careless sentence can destroy years of trust. Amen tayo doon, di ba? Isang pananalita lang natin, years of trust madidestroy na yun. Ganun po katindi or katabil. Sorry for the word, but yun yung katotohanan sa ating dila. Careless, di ba? One angry outburst can wound your family. Ibig sabihin, pati pamilya natin pwedeng masaktan. Di ba po? One gossip conversation can divide church. Ito rin na naman. Mga ganito pong pangyayari sa atin. One social media comment can ruin your testimony. Yun din po yung isang nakakatakot. Once na-comment lang tayo ng comment sa mga nakikita natin via social media, ito rin po ay ating tignan. Dahil dito po nakakabit yung ating dila. Kaya nga po minsan sabi, ang katwiran kasi natin dito minsan
nadala lang naman ako ng emosyon eh. Di ba? Nadala ako ng emosyon, di ba? Ganito talaga ako magsalita. Di ba? Straightforward lang ako, totoo lang ako. Ganon tayo. Even mananampalataya, hindi po excuse dito sa ganitong sitwasyon. Now, bakit si James nagre-remind sa ganito? Di ba po? Bakit? But James reminds us, our tongue is not a small issue. Hindi po ito maliit na issue lamang. Bagkus, yung ating dila po ngayon, sa totoo lang, kaya sumulat po si James dito sa mga mananampalataya, ay ang dila rin po natin ay isa po itong spiritual issue. Ito na po ngayon yan. Di ba po? Because what comes out of your mouth reveals what controls your heart. Ganun pala yun. Nagre-reveal kung ano yung laman ng ating puso doon sa bunganga at pananalita po natin, doon sa dila natin nanggagaling, doon sa boses. Diba po? Kaya nga sabi nga sa Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ganun po siya. Kung ano ang laman ng puso, lumalabas lagi po yan sa bibig. Doon po tayo natitiklo. Doon po tayo nahuhuli sa motibo ng puso po natin. At lumalabas po yan. Hindi natin yan mapipigil. Kaya nga, kung ating titignan po doon sa background po ng book po na ito, dito sa chapter 3, kasi sinulat po ni James ito, kasi yung mga, during early ministry po ni Jesus, di ba? Ultimo, yung kabahayan po ni James. Tandaan po natin to, half brother po ito ni Jesus, James. Di ba? Pero si James mismo ay hindi po naniwala. Unless naniwala na lang siya nung na-resurrect si Jesus. Ganon katindi pala. Etong istorya dito ni James. Pero nung naniwala na siya, after resurrection, after James encountered the risen Christ, eto nang ginawa niya. His life changed. Nagbago po lahat. He became the leaders of church in Jerusalem. Kaya nasulat din po ni James ito. Kaya nga, si James po ay makikita natin. Biro mo, kapatid niya yun ha. Nakasama niya po yun ng matagal sa bahay. Pero hindi siya naniwala. Hindi siya naniwala na totally. Pero nung naniwala na lang siya, after risen of Christ. Grabe, no? Kaya nga, kung ating titingnan, sa una kong puntos, di ba po? Kasi yan, yung sinasabi ko po na yan, na believers po kasi, yung sinulatan po dyan, yung sinulatan ni James yan, sino yung mga sinulatan niya? Ito yung mga scattered. Saan yan? Yung sinulatan ni James dito, yung sa taga Judea, Samaria, Syria, at hanggang sa Cyprus. Kaya these believers is under pressure. And when people are under pressure, ito na ngayon yung nangyayari. Di ba po? Kaya nga, ang turo ni James mula pa lang sa James sa chapter 1, faith in trials, faith in works sa chapter 2, at dito po, sa chapter 3, it is faith in our speech. Because real faith affects how you talk. Ganun po pala. Kaya kung madaldal ka, kung talagang masalita po tayo, masakit po tayo magsalita, ito po ngayon. Real faith affects how you talk. Diba po? Ganun pala siya kakailangan natin. Bakit yung ating faith ay nakakonekta sa ating dila. Now, how can believers demonstrate genuine faith through their speech? Meron po dito tayong mga puntos. Diba? Kung ating po titignan mula sa 1 verse 1 and 2, mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad ng maging tagapagturo ang marami sa inyo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, ay isa siyang taong ganap at may kakayang pigilin ang kanyang sarili. So ngayon, dito po, sabi ni James, di ba, my brethren, be not many
masters. Ibig sabihin, yung masters po dito, kung sa ating titignan sa Greek word, ito po ay leader or teacher, ay hindi po, meaning po ito, teacher or instructor. Ibig sabihin po yan, di ba sa atin, marami naman po sa atin, di naman po lingid, di ba? Marami sa atin wanted to be influencer. Many of us wanted to have a position. Many of us wanted to have a recognition. And which is true. Di ba? But James warned us, teaching is not a platform for our pride. Hindi po pala ganito kasimple yung pagtuturo. Kaya kung ating makikita, it is a responsibility before God. Kaya po, sabi nga po, sa atin bilang mga magulang, sa ating natin, kaya nga how we talk sa ating mga anak, ganito yan. Di ba, tinuturuan natin. Habang nagsasalita na pala tayo, tinuturuan na natin yung ating mga anak. Di ba? Habang ating mga pastors, nagsasalita lang siya, common na salita lang, tinuturuan na natin ang ating congregations. Di ba po? Yung mga leaders din, habang nagsasalita tayo, may pagtuturo na rin po doon. Kaya nga, Bible study leaders also teach sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, dito po, kaya nga, ang isang ilustrasyon na makikita natin, yung isang piloto ng eroplano. Ano yun? Kapag mali ang direksyon niya, maraming nadadamay. Kaya nga yung ating pananalita, teachers or instructors, once na nagkamali po tayo, ito tunuro sa akin eh. Ito sinabi sa akin, maniniwala po talaga yun, lalo pag young mind, at masunurin po talaga, di ba? Yung mga una palang iniinjikan ng salita ng Panginoon, which is danger sa atin. Di ba po? Madadamay at madadamay siya. Kaya nga, ingatan po natin ang ating pananalita. Before you speak publicly, ask, totoo ba ito? Biblical ba itong ating mga pinagsasabi? Totoo ba ito? Di ba? Makakalapit ba sila kay Kristo dahil dito? Yun po yung ating saalang-alang. Kasi itong ating pananalita, sa pamamagitan nating pagtuturo, di ba po, talagang may effect. Kaya nga, kung ating i-connecta kay Jesus, itong ating unang puntos, kung ating kukonekta kay Jesus, Jesus was the perfect teacher. Siya po talaga. Every word He spoke brought life. Tayo ganun din po sana. Kasi kailangan nating yung ating pananalita ay makapagbigay ng buhay, makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Di ba po? So every word He spoke brought life. Yan po si Jesus. Walang makakatalo po dyan. Tayo, maaari po tayo magkamali. Pero si Jesus, lahat po ng sinabi niya, nagbigay ng buhay sa atin hanggang ngayon. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Pangalawang puntos, tignan natin sa verse 3. Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Isipin ninyo ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Verse 5. Ganon din naman ang dila natin, kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Diba? Grabe, oh. Ang dila natin. Isipin ninyo kung gaano kalawak ang gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Verse 6, ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagbumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. So this is the destructive of the tongue. Grabe. Sabi nga kanina, it's breeding. Di ba? Destructive naman dito. James gives 3 illustration po dito. Ano yun? Yung horse bit, di ba? Maliit. Yung horse bit, yung parang ano dito. Ano may horse bit? Yung parang ano? Dito sa ilong ba yun? Dito sa bunganga. Sa bunganga? Yun. O, so, kaya natin kontrolin, di ba? Ang kabayo, dahil doon sa horse bit. Yung ship rudder naman, yung ano ba yun? Yung sa manibela? Yun. So, maliit lang, pero kayang kontrolin yung barko.
Kung dila kaya natin, di ba? Yung fire din naman, maliit pero kayang sirain yung buong kagubatan. Grabe, di ba? Ganito po ang dila natin. Kayang sumira, destructive po siya. Kasi nga, sabi nga po, isang gossip or pagchichismis lang, isang kasinungalingan, isang angry message, di ba? Isang careless post can destroy lives. Kaya ganito po katindi ang ating dila. Nakaka-destroy po ng buhay ng ibang tao. Kaya nga, tayo po, di lang mananampalataya, sa application po dito, dapat tayo, we need to use our tongue, use our words to heal others. Not to hurt, not to harm. Di ba po? Not to destroy. So, kaibigan, kapatid, ito po talaga ang kailangan natin. Jesus, kung ating titingnan, si Jesus po, nung nagsalita siya, Jesus calms the storm. Di ba po? Yun po si Jesus sa atin. Kaya dapat yung ating pananalita, ganun din po tayo. Kaya nating kalmahin, magpakalma ng bagyo or sigalot or problema sa ibang tao, maging daluyan po tayo or maging mediator po tayo ng kabutihan. Kasi nga, don't use your words to create storms. Pero si Jesus, pinakalma niya ang storms. Sana ganun din po tayo bilang mananampalataya. So, sa aking pangatlong puntos, hypocrisy of the heart. Ito, matindi rin po ito. Verse 7, tingnan niyo po. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero walang taong nakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakakamatay. Verse 9, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din nito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, di ba po? Mga kapatid, hindi dapat ganyan, sabi ni James. Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at maalat na tubig? Di ba hindi? Sabi mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. So, this is the hypocrisy of the heart. Ito po yung pagkukunwari ng ating puso. Ibig sabihin, tayo po, mananampalataya, maaari pong maging ganito tayo. Pero anong turo po dito? Sabi nga po, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Diba? Tayo po, bilang mananampalataya, diba? Dito po tayo tuwing Sunday, nagpupuri sa ating Panginoon. Pero pagdating naman sa Monday, hanggang sa mga susunod na araw, puro tayo complain, puro tayo kachismisan, puro tayo bitter, galit, ganon, diba? Puro tayo gagalitin, magagalitin, diba? Sabi ni James, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Mga kapatid, these things out not so to be. Ang sabi po ni James dito, dapat daw po ito ay hindi dapat normal sa Kristiyano ang pagiging spiritually inconsistent. Ito po yung ibig sabihin niyan. Tayo po, di ba sabi ko na nag-example tayo, Sunday, ganito tayo. Papuri tayo ng papuri, pero sa sunod na araw, ganito na. Hindi po tayo dapat maging mapagkunwari, sabi ni James. Para, sabi nga po kasi, tayo parehong bibig yung ating ginagamit eh. Di ba? Parehong labi. Di ba? Nagpupuri sa Diyos. Di ba? Nagpupuri tayo, pero naninira pagkatapos. Ito po yung pagkukunwari. Di ba? Umaawit ng worship songs, pero gumagamit ng mura, panlalait, di ba? Masasakit na salita. This is hypocrisy. Pagkukunwari. Sabi nga ni James, these things ought not so to be. Meaning, hindi dapat ganito yung buhay natin ng isang believer. Hindi po ito tama. Hindi ito tugma sa binagong buhay kay Kristo. Bakit? Kasi dahil ang bibig natin ay salamin po ng ating puso. Salamin po yan. Kung ano po yung
lumalabas sa bibig natin, yun yung puso natin. Yun yung laman ng ating puso. Kaya sabi nga po, kung puro worship tayo kay God, pero puro hurtful words naman sa tao, may heart issue po tayo dyan. At kailangan natin po itong i-check sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo ligtas, maski ako. Hindi po riligtas dito. Di ba po? Sabi nga po, parang water dispenser lang yan na lumalabas minsan, malinis. Di ba? Pero pag minsan marumi, hindi yun normal. Kailangan mong linisin, ayusin. Ganun po yun. Hindi po ang isang Kristiyano ay ganito. Dapat, kung malinis, ay malinis. Di ba? Wala pong pagkukunwari. Di ba po? So, ganun din po dito. Can fresh water, salt, come from the same spring? Di ba? Can a fig tree produce olives? Di ba? Sabi kanina, obvious po na hindi. Hindi siya mamumunga, magkaiba po yun. So, kaya po tayo, bago po tayo magsalita, tanong natin, di ba po, totoo po ba? Totoo ba? Makakatulong ba ito sa atin? Makaka-glorify ba ito kay Lord? Ganun po yung ating iisipin. Isaalang-alang. Ba? Galing ba ito sa love o sa galit? Kasi kung nagkukunwari na tayo sa tao, lalong-lalo po sa ating kapatiran, ay mahirap po yan. Di ba po? Ang tunay po na faith ay hindi lang nakikita sa atin, sa taas ng kamay, sa ating pag-worship lagi. Nakikita rin po ito sa control natin sa ating bibig araw-araw. Control po, kailangan. Kaya nga, speech problem is often a heart problem. Kung puno tayo ng galit, yung ating bibig, baka puno rin yung sugat, yung ating puso natin. So let's us i-check natin. Or mag-counsel po tayo. Pwede naman tayo mag-counsel. O kaya galit ka sa iba. Or mayroong pagkukunwari ka. Kasi lalabas at lalabas po talaga. Hindi po tayo makakapagtago, especially sa ating Panginoon. Kaya mo magtago, magkunwari sa tao, sa harapan, sa likod niya, pero ganito ka, ganito po tayo, ganito ako. Di ba, ang hirap po. So, kung ating titignan ay Jesus, anong sinabi ni Jesus? Even on the cross, Jesus said, Father, forgive them. Hindi nila alam yung sinasabi nila. Grabe si Jesus kung magpakita. Hindi po, talagang kabaliktaran. Turn around yung ginagawa ni Jesus sa atin. Na ipinapakita na example. Di ba po? Patawarin mo, Lord, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ito po talaga ay kailangan natin po itong makita, matest po yung ating mga sarili. Pang-apat ko pong punto, suli na po ito. Verse 13 to 18. Ano po sabi sa verse 13 to 18? Ito naman po ay napakaganda rin po ito. Ito po yung true wisdom. Ang karunungang mula sa Diyos. Verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at makasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo. Dahil pinapasinungalingan nyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Di ba po? Verse 16. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Verse 17. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran, at hindi nagkukunwari. Verse 18, ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Praise God. So ito na po yung ating wisdom. This is the wisdom of the believer. Karunungan ito ng mananampalataya. Bawat isa po sa atin. James now moves from speech to wisdom. Diba kanina usapan natin yung ating pananalita? Dito, in-emphasize po ni James, ano dapat yung ating pairalin? Yung karunungan po natin. From speech to wisdom. Ano to? Because speech reveals what kind of wisdom controls you. Kung ano pala yung
pananalita mo, kung madaldal ka, or talagang masakit kasi sabihin kung talagang matabil yung ating pananalita, masakit, di ba po? Yan yung wisdom mo. Hanggang doon ka lang. Di ba po? Ano yung wisdom na meron ka? Kapag ganun na. Di ba po? Ito po yung kumokontrol sa atin. Kaya nga, yung wisdom natin takes control doon sa ating pananalita. Di ba po? Meron po ditong dalawang wisdom, which is the earthly and the heavenly wisdom. Anong earthly wisdom? Ito po yung makamundong karunungan. Ano ang pinoproduce po nito? Ito po yung envy, strife, confusion, division. Pero yung makalangit po na karunungan, produce purity, peace, gentleness, mercy, good fruits. Di ba? So yun po yung kaibahan ng dalawa. Earthly and heavenly wisdom. Ibig sabihin po ito, yung heavenly wisdom is from above, from God. This is the divine wisdom of the Lord. Ngayon, before we, sa ating application po, dapat ito, before speaking, dapat tayo, bago pa tayo magsalita, totoo ba? Mabuti ba ito? Kailangan ba? Nakakalugod pa ito sa Diyos? Yun yung wisdom. Kailangan natin gamitan ng wisdom yung ating pananalita. Kasi pag hindi natin ito ginawa sa sarili natin, salita lang na ng salita, paano natin may apply yung wisdom natin na nagbumula po sa ating Panginoon? Tinikerry po tayo ni Lord ng wisdom Sa Kanya po nagbumula lahat ng karunungan po natin. Di ba po? Pero dapat heavenly wisdom with peace, with gentleness, with purity, with humility. Andun na po lahat This is the heavenly wisdom. Kaya nga kung ating iko-connecta sa ating Panginoon, si Jesus, ano ang laging pananalita niya? Jesus is always spoke truth with grace. Lagi pong may grasya, lagi may habag. Di ba? Kung yung makasalanan nga lang na sa Samaritana, doon sa John 4, di ba? Anong pinakita ni Lord doon? Wisdom. Hindi niya ginudge yung babae Samaritana. This is the wisdom. Ganun po siya illustrate or i-portray natin yung ating karunungan na nagmumula po sa ating Panginoon. Ngayon, paano natin ito ma-apply sa ating mga buhay, sa ating pamilya, di ba? Kapag nagsasalita po tayo from speak to wisdom sa ating pamilya, dapat kung magsasalita man ito tayo sa ating pamilya especially, dapat ito ay nakakapagbigay ng kagalingan, nakaka-comfort, di ba po? Sa ating marriage, sa mag-asawa, dapat ito po ay nakaka-encouragement. Ang encouragement po, pagod ka ba? Is ka lang ba? Kaya mo yan? Di ba ganyan dapat sa mag-asawa Hindi po tayo ay ano kaya? talagang ano yung wisdom mo na lang yung papairalin mo. Pag ganun yung ating, di ba? Sa marriage po yan, sa mag-asawa. Sa church naman, ito naman, ang i-avoid po natin, yung chismis, gossip. Huwag po natin pagchismisan ang ating mga kapatid. Hate na hate ni Lord yan. Di ba, ganito lang yan. Ito lang tignan mo. Focus lang ako kay Jesus. Kay Jesus yan. Si Jesus ang may control dyan. Si Jesus ang may alam po dyan. Huwag na natin, ay ganun ba? Hindi. Don't entertain any gossip. Especially sa church. Kasi po yan makakapag-divide sa ating magkakapatid. Hindi po tayo magkakaroon ng band. Kailangan po natin, dapat sa ating church ay avoid po natin yan. Sa ministry, speak dapat po tayo ng yung katotohanan. Speak truth in love. May pagmamahal. Yung katotohanan. Sa bawat workplace po natin, ito po, kailangan mayroon po itong integrity. Saan man tayo field mapunta, makita nila na mayroon kang integrity. Na kahit hindi ka nakikita ng boss mo, hindi ka napapanood habang gumagawa, ay ginagawa mo ng tama at hindi po shortcut. Yan po yun, yung wisdom na gusto ni Lord sa atin. Sa ating social media, and dapat we need to represent well who is Jesus sa buhay natin. We need to represent Lord Jesus Christ. Pag malaki natin kung sino si Jesus sa ating buhay,
Ano pang ginagawa natin? Libre naman ang social media hanggat hindi pinagbabawal dito ang social media. Why not? To advance the kingdom of God. Ganun lang po siya, Kaya mga kapatid, sabi po, sa ating conclusion, your speech reveals your heart. Totoo naman. Yung ating pananalita, galing yan. Your words reveal your maturity. Gano'n ka ka-mature sa pananalita natin. Yun po yun. Hindi ka pala sigaw, ganito ka lang, simple ka lang. Pag naalala ka ng tao, by grace yung taong yun. Ang sarap pakinggan. Yung mga ganon. Yan, puro grace lang pinapairal yung taong yan. Di ba? Ibang tao, hindi mo man naririnig. Pero yung ibang tao ang nakakapagsabi niyan. Praise God. So yun po yung dila. Doon po talaga siya, ganun siya katindi, yung ating mga dila. Then, sabi po dito, your tongue reveals your faith. Ito na yung pinakamahalaga. Kaya nga, bawat pananalita natin, halimbawa, nagulat ka, mura yung lumabas. Di ba? Imbes pag nagulat ka, praise God. Di ba? Pag nagulat ka, praise God ang may shout mo. Hindi po siya mura. Kasi doon talaga lalabas talaga yung ating heart. Maski paraang pagkagulat. Di ba? Kaya nga, sa ating, imagine po natin, every believer surrendered their mouth to God, less gossip tayo. Pag sinurrender natin yung ating mga dila, ito pong mangyayari. Less kachismisan, less division, less pananakit, or less hurt sa mga kapatid. At magkakaroon po tayo ng more healing, di ba? More encouragement, more peace. Di ba? Let Jesus control our heart. Let Jesus control your heart. Yun po yung kailangan natin. Di ba? And your words will follow na po yan. Once na control po tayo, itong ultimate na gagawin natin. Control. We need to put Jesus control. Jesus is in control po sa ating mga puso. And our words, our speak, will follow na po yan. Ang ganda po kung si Jesus po ang may control ng ating mga dila sa pamamagitan po ng ating pananalita. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, before you speak, sa mga susunod na araw, kaibigan kapatid, will this heal or hurt? Dalawa lang po yan. Pagpipilian natin. Pero sabi nga po kanina, pinakamagandang paalala ni Jesus ngayong gabi, let Jesus control your heart. Diba? Will this glorify Christ or glorify my flesh? Huwag naman po. Dapat, we need to give glory to God lamang po. Kasi, if people listen to your words, sa mga darating na araw sa atin, would they hear Jesus in you? Masasabi ba niya na itong tao or tayo po na merong Diyos, merong Jesus sa buhay? Di ba? Ang sarap po pakiramdam na, control na ni Jesus yan. Hindi mo kayang dalhin yan sa mga bagay na Di ba? So, kung ganun po tayo, alam na ang kaaway ay nandyan lang. Kaya nga, itong pinakamahirap na hindi natin kayang kontrolin, yung ating dila. Di ba po? Anything na makakapag sa kaibuturan po kasi ng ating puso ay pwede po tayong makasakit sa pamamagitan po ng ating dila. Kaya ingatan po natin, kaibigan kapatid, na makapagsabi po tayo ngayon, we challenge po bawat isa na gamitin natin ang dila na hindi po tayo magkakasala. Sa Diyos lahat ang papuri. Kami.